Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Hello mga ka-airsoft, good afternoon po. Kung gusto mo ng budget meal na unit na maayos-ayos, meron tayo ngayon dito. Ipapakilala ko. Okay mga ka-airsoft? Kid, big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat, sniper o pistol, lahat ay fire, kami yung top airsoft provider. Okay, good day mga ka-airsoft. Ngayong hapon na to meron ako ipapakilala sa inyo, no? Para doon sa mga taong sakto lang yung budget, naghahanap ng saktong budget lang, no? Meron tayo rito ngayon. Kaya lang mga ka-airsoft, limited lang to, no? Bluetooth connecting. Hindi tatagal to, malamang sa malamang Bluetooth hindi connected. tatagal tong unit na to. Kaya mga ka-airsoft, kumbaga una-unahan lang po tayo, una-unahan lang po kayo, okay? Ngayon, review and unbox po tayo ng unit ng ating ka-airsoft. Okay, ka-airsoft Carl Paye of ano to? Ano to? Grande, Davao City. Catalunan Grande, Davao City. Okay, kanyang unit, napakaganda. Akin na nga yung isa nito. Yung, ay, nasa display na ba? Oo, nilagay ko yun. Okay, papakita ko lang muna, no? Okay. Tama ba ako? Okay. This is the John Wick Sun Viper. John Wick Pit Viper Combat. John Wick Combat Master, the Standard Edition. Ito yung unang nilabas ng Combat Master. Ito yung unang lumabas pagdating sa category ng John Wick. Okay? So, napakaganda nito yung unit na to. And what is good and special about this? Malalaman ninyo ngayon na. Okay, so number 1 tong unit na to, out of the box, naka-upgrade na ng optic sight, then meron na rin siyang magwell. Okay? Ang pinagkaiba ng John Wick Combat Master into John Wick Island Barrel is yung barrel. Mas matindi, mas maganda yung technology ng Island Barrel. Okay? Kaya lang, syempre, mas maganda kung naka-fix outer barrel. Kaya lang, mostly of the Island Barrel kasi talagang nilabas is hindi naman naka-fix barrel. Okay? Ngayon, so, itong unit ng ating Airsoft, the Combat Master, number 1, naka-fix outer barrel. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Patong yung daliri niya rito, kalugin ninyo. Ayan. Hindi siya kumakalog, di ba? Sabihin natin meron siyang kalog, very minimal, kaunting-kaunti lang. Ang tawag doon hindi nakalog. Clearance yun. May clearance yung unit, okay? Naka fine tuning, naka trigger job, then naka half up rubber na. So hindi na ordinary yung half up rubber nito. Then out of the box, makikita nyo color red and nozzle. Out of the box is naka anong tawag dito? Ma'am Sally, big bore nozzle. Okay, naka big bore nozzle na siya. Ang ganda ng unit, napakasarap, napakatikas, mayabang ang dating. Mayabang ang datingan niya. Okay, ito yung unit natin kay Airsoft, no? So, sabi ko nga kanina sa inyo, meron ako ipapakilala. Okay? This is the 1911. Bali, dalawang klaseng unit to. Isang 1911, isang 2011. Ilang piraso lang meron tayo nito. Mag-una-unahan na lang kayo. No? Una-unahan lang, ilang piraso lang to. So, ito yung unit. Number 1. This is the 2011. Medyo masikip ha. Ayan. This is a 2011. Makikita nyo, 2011 na mas maliit, 4.3 edition. No? Ang liit lang niya. Actually, ang nakalagay is tactical .45. So, powered by a caliber 45. Pero ang size nito is 4.3 lang. Kasi, ito yung size ng sikip naman. 5 point, ano ba yan? Ito ang size ng 5.1. 5.1.
Ayan, makikita nyo. Hindi siya standard. 4.3 and the 5.1. Oh, ayan. Ganyan yung pagkakaiba nila, di ba? Ayan, makikita nyo sa size difference, mas mahaba talaga ang 5.1 than the 4.3. But this one is the 1911 series. Okay, 1911, so literal na classic. Ayan, kasa natin, makikita nyo, okay? Syempre, hindi siya naka-fix barrel kasi budget meal lang siya, no? Hindi siya naka-fix barrel, pero okay naman. So far, ano bang pinagkaiba? Oh, yan. Yung pinagkaiba, yung 1911 is naka-fix front sight at saka fix yung rear sight. So, hindi siya nade-detach. While the 2011, medyo borgo yung dating. Ayan. Retractable yung front sight niya, then adjustable din yung rear sight niya. Pwede mong palitan, pwede mo siyang i-upgrade ng mga optic sight, depende sa gusto mo, no? This is actually, alanganing tawagin 1911, alanganing tawagin rin 2011, no? Kumbaga parang mix and matches na tong unit na to, no? Kung makikita nyo, ayan, makikita nyo, meron siyang rail. O, di ba? So, ang rail kasi is nagsimula naman talaga yan sa 2011. Pero, still, makikita nyo, yung grip niya is grip ng 1911. O, di ba? Iba yung datingan niya, eh, no? So, hindi natin sila pwedeng pagbanggain kasi from 1911, merong 2011, pero ang grip is grip ng 1911, di ba? Kung mapapansin din nyo yung magazine is yung tin, yung manipis na klase ng magazine. Oh, same as the 2011 din. Ayan, ha. Kaya lang, itong magazine na to is, itong unit na to is kakaiba doon sa mga WE, iba. Kasi ang WE single stock, while ito dual stock magazine. Kaya masasabi natin na single stock ay high kappa na magazine na nagtatago sa isang single stock na magazine. Okay, no? Ang daming Tapos Tokyo Marui specs din to mga ka-airsoft, no? Mamaya ipapakita ko sa inyo, i-upgrade ko to ng actual. I-upgrade ko kasi Tokyo Marui specs normally pag hinahanginan maingay, sumisirit, nakakairita, feeling mo tuloy sumisingaw. Pero mamaya kita nyo i-upgrade ko to, ipapakita ko sa inyo ipapakita ko sa inyo na may i-upgrade ko to. Okay? Naglolo ko na naman yung aking connection dito. Hindi ko alam bakit ganito. Si Sir, Carl. Baka Ah. may sticker ka daw. Oh, no problem, sir. No problem po. Tsaka pangalawan niya na yan. Sir. Padala mo siya ng freebies. Padalan mo siya ng freebies, no? So, yun lang. Naglolo ko yung connection ko. Trying? Oo. Trying. Trying din. Ayan, wala pa rin. Wala pa. Wala pa rin. Post mo muna yung isa pa ganyan. Dapat alerto ka. Mga ka-airsoft, na mukhang hindi ko alam. Wala pa. Wala ulit. Wala ulit. Live na to. Kung hindi, Kakat. Ha? Ikakat pag hindi. Hindi, meron? Okay na. Okay, sige. Dire-diretso tayo, no? So, unahin na muna natin itong itong unit, no? Ni Sir Carl Paye, no? Okay, request ng ating ka-airsoft, the John Wick Combat Master na standard. What is good and special about this? Nasabi ko na kanina, naka-upgrade na, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protect. Oh, hindi pa pala siya naka-hammer protection pad. Pero hammer protection pad natin to. I-upgrade natin. Okay? Ayan, hammer protection pad, then naka-half-up rubber na po ito. Hindi na po ito yung mga pipitsugin, hindi na po ito yung mga ordinaryo na wala pang upgrade. Wala talaga.
Ayan na. So, it means to say na iba na ang magiging performance nito dun sa ka-airsoft natin. Normal FPS nito mga ka-airsoft without the upgrade, 330 to 350, minsan nagti-360. Pero ngayon, mas mataas na ang FPS nito than the ordinary kasi mas upgraded na po siya. Okay? Kasa natin, ilock natin manually. Okay then, mag-i-spray tayo ng silicone oil. Okay? Sa silicone oil mga ka-airsoft, huwag natin papabayaan sa silicone oil, i-sprayan natin sa nozzle, sa kulay pula. Then, sprayan natin dito sa gilid, sa slide stopper. Okay. Para po dun sa mga nanonood ng ating vlog, kung hindi rin lang naman po napakalaking abala sa inyo, mga bossing ko, mga airsoft ko, baka pwede naman hit nyo po yung share button. Share nyo po itong live natin para ganun pa man, dumami tayo sa ating community, dumami yung nakakakita ng live natin, dumami yung community natin. Dumami tayo na nakakaalam ng airsoft, no? Kasi syempre, hindi lahat kabisado yung airsoft, hindi lahat alam yung tamang paglalaro ng airsoft. Ngayon po, dahil sa mga vlog natin na ipinapakita natin, natututunan ng ating mga ka-airsoft, no, na ganun pala dapat, yun pala dapat, yung mga dapat sa ating paglalaro. Okay? So ngayon, paki-share po yung ating live video, then magpapatuloy na po tayo. Okay? So meron na po itong gas, meron na po itong silicone oil. I-release natin to, then rest. Okay. Ngayon po, kunin natin yung magazine. Okay. Magazine ng ating airsoft, okay? Number 1, press the valve. Lagyan natin ng silicone oil. Okay. Number 2, dito sa inlet valve. Okay? Then, maglalagay po tayo ng gas. Ang gamit po natin is 12 kg only. Huwag pong gagamitan ng 14 kg. Sayang po yung unit, masisira po. Upside down, then press down. Yun. Okay? 2 seconds lang mga ka-airsoft. Hindi natin kailangan ng maraming gas dito kasi itong unit na to is naka-upgrade, naka-fine tuning, and naka-trigger job. Matipid po siya sa gas. Okay? Ngayon, kuha po tayo ng speed loader. Hatakin natin to pababa. Then, place your right thumb here. Then, dito po ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay. Ay, sorry. Ikokrono ko nga pala. Bakit ako naglagay ng 0.30? Maglagay tayo ng 0.20. Sorry mga ka-airsoft ha. Mga ka-airsoft, pag magkokrono kayo ng airsoft ninyo, just make sure na ang mailalagay ninyo is 0.20 ha. Huwag po kayong maglalagay ng... Ma'am Sally, nandito yata sa ilalim na laglag. Alin? Ay, ito. Huwag po kayong maglalagay ng bala na hindi 0.20 kasi hindi nyo po makukuha yung tama at saka yung pinaka-standard na chrono test. Okay? So, maglagay lang tayo ng 0.20. Okay, yan. Naglagay tayo 0.20 sa unahan. Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay? Okay, firing po tayo mga ka-airsoft. Firing! Wala. Wala. Firing! Sige. 487. 487. Okay? Upgraded po kasi yan. Normal FPS dito is 340 to 360, ganon. Pero 487 because of the fine tuning and the trigger job na ginawa natin. Firing! Wala. 478. 478. Grabe. Napakalakas po niya mga ka-airsoft. Firing! 452. Oh, yun. So, ang FPS niya is nasa 450 and above. Okay. Malakas na yan.
Masarap na, masakit na yan, no? Makating-makati na yan. So, mag-e-enjoy na yung mga bossing natin dyan, okay? Ngayon mga ka-airsoft, firing po tayo. Firing! Open slide kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Ito po yung unit ng ating ka-airsoft, Carl Paye of Grande. Katalunan, Grande, Davao City. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready na po siya for packing. Siyempre, ready na rin po for shipping. Tapos, yung unit, bago natin itatabi, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin, punasan natin. Okay? Tignan lang muna natin, di ba? Nagpaputok tayo mga ka-airsoft ng full round. Sabihin na natin 20 rounds, di ba? Tignan natin kung meron pa natitira rito. Paputok tayo 20 rounds, di ba? Idugtong natin dito. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Nakaka 30 rounds na tayo. Meron pa rin siya kasi malamig pa yung magazine. 'Di ba? Naka fine tuning and naka trigger job to kaya matipid to sa gas. Biruin mo, nilagyan natin ilang seconds lang, parang wala pang 2 seconds yun eh. Nilagyan natin ng, sabihin mo ng 2 seconds na lang. Nilagyan natin ng 2 seconds ng 30 rounds na. Tignan natin kung meron pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, naka 10 na. Eh di nakaka 40 rounds na tayo mga ka-airsoft. Meron pa ba? Meron pa. Ang lamig pa ng magazine. O, di ba? Indikasyon kasi na may gas pa yan pag malamig pa yung magazine. Malamig pa to eh. Oh. So, pag malamig pa, huwag nyo idire-diretso. No, kasi magiging malakas sa gas yung unit niyo. Medyo i-fire nyo muna, okay? Ay, painitin ninyo using your body temperature, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oh. So, 40 plus 6, 46 rounds para sa inilagay natin na gas kanina. Yung nilagay natin gas, wala pang 2 seconds yun. So, nag-46 rounds siya, jackpot na, panalo na. Considering naka-big bore to. Okay? So, yung unit natin ka-airsoft, Carl Paye, Grande, Davao City. Ito na po, ready for packing. Syempre, ready po for shipping dyan sa inyo. Okay? Napakaganda. Wow, wala akong sounds, ha? Lolo ko. Pati sounds naglolo ko. Naglolo ko na nga yung internet. Carl Paye of Grande. Ba't wala? Hinaan mo pa ito? Hindi naman na. Carl Paye, third time of Grande, Davao City. Okay, medyo lapit natin ngayon para makita nila ng gusto yung yung ipapakilala ko yung unit, no? Ayan, okay. Bahagya. So, okay, yun nga yung ipapakilala ko, isang 1911, isang 2011, tig 10 piraso lang po ito, so, una-unahan na lang po, no? Ayan, what is good and special about this? Ito mga karso po, ito yung mga magazine nito, ayan, ito yung 1911, then ito yung 2011, mga budget meal lang to mga karso pa, ayan, mga budget meal na, pwede na rin, no? So, makikita nyo ito yung magazine Tokyo Marui specs. Ibig sabihin, compatible siya with the Tokyo Marui. Isa sa sasabihin ko sa inyo, mapapansin niyo itong unit na to. Trying. Trying. Internet natin. Tapos, ayan. Ngayon, ayan. Gusto ko kasing ipakita sa inyo to eh. Okay na? Oh. Ayan. Okay, this is a 1911. Kung mapapansin ninyo mga ka-airsoft, ayan no.
Single stock magazine lang siya. Parang single stock magazine. Slim type magazine lang siya, no? Pero Tokyo Marui spec to. Papakita ko muna sa inyo. Lalagyan natin siya ng gas. Ito ha. Pataob, lalagyan natin ng gas. Tignan nyo kung gaano siya kaingay. Oh. Diba? Ang ingay niya, diba? Tapos mapapansin nyo, meron siyang sumisingaw-singaw sa gilid. Aalisin natin yon. Okay? Paano natin aalisin yon? Siyempre, i-upgrade natin. Ayan ha, makikita nyo ha, i-upgrade natin. Kunin ko lang yung mahiwaga akong toolbox. Ayan. Okay? Tapos syempre, tumaob. Ayan. Uy! Oh. I-upgrade natin. Okay, nasa na yun? O, ito. Ayan, i-upgrade natin. Nasa na? Pengi akong lata na walang laman. Green gas na walang laman. Meron ka ba dyan? Wala. Wala. Ito na lang. Para lang maipasok lang. O, yan na. Okay, tingnan nyo to ha. Dapat may sounds. Okay. Tingnan nyo to. Nasa na ba yan? Tingnan nyo. Tingnan nyo kung meron pang sumisingaw. Lalagyan ko ha. Pe-press ko. 1, 2. Wala nang sumisingaw. Nakita nyo? Ito, lagyan natin. Ito, titignan nyo ha. Lagyan natin ha. Tignan nyo ha. May sumisingaw, di ba? Ngayon, titignan nyo yung gagawin natin, mga karso. Hindi ganun na shoot. Asan na yung pang ko dito, pang sungkit ko, Ma'am Sally? Pa-check na. Okay na? Hindi eh. Kailangan ko ng maliit na pansungkit eh. Tayo dyan. Naantala pa. Maliit na pansungkit. Akin na yung long nose. Tignan ko kung kaya. Naantala pa tuloy. Masa na ba yung ko rito? Yung parang pansungkit ko. Kahoy yung... Oo nga eh. Paano dyan? Parang nandun eh. Sa lamesa rin eh. Doon? Sa labas? Okay na? Okay. Ayan. Okay mga karsop ha. Ayan. Binigyan na natin ng solusyon. Okay. Ayan. Ayan. Tignan nyo ngayon. Gagasan ko. Kanina sumisingaw, di ba? 1, 2. Okay na. Ayan. Tokyo Marui spec yan. Pag sinabi Tokyo Marui specs, normal sa isang Tokyo Marui yung ano yan? Sino? Takbo ka, yung power bank na lang, yun nandun na. Kasi hindi naman naabot yan eh. Tsaka yung kable. Yung Tokyo Marui spec, ayun nga, Sandali, baka raw maglobat ako. Ang daming abala, nakakarindi. Sandali lang po, pagpasensyahan nyo na. Mga karsop, meron lang akong konting request, no? Yun sa mga ka-airsoft natin na nanonood, baka pwede naman po, pakishare natin yung live video natin, no? Share nyo yung live video natin para dumami tayo sa ating community, okay? Para, andali. Ayan, sige, meron na. Ayun, okay na ulit. Para dumami tayo sa ating community, dami na gamit ng internet.
Sabi ni Alan Villaris. Para dumami tayo sa ating community at saka para ayun, mapalaganap natin yung ating airsoft. Yung airsoft na pinakamamahal natin na hobby, di ba? Okay? So ngayon, makikita nyo to, test natin itong 2011. This is a 4.3 budget meal edition. Napakaganda nito mga airsoft, no? Trying na.